welcome back sa ating channel na Isa Trap. So, tignan nyo itong medium dito. Talaga naman, kadidilig ko lang na ito kahapon. 2 beses ko ito diniligan sa umaga sa gabi. Pero tingnan nyo kung gaano ka bone dry. So ayan, talagang ilalim, konting moisture na lang. Hindi tulad sa iba pagka yung kamay mo basa pa. Ito wala. Oo. Baka siguro lagyan natin to ng plastic. But anyway, hindi yun yung ating video ngayong araw na to. Ang gusto ko pong i-share sa inyo ay yung tungkol sa pagmamanage ng mga dati nyo ng halaman or bagong dating, no? Ano yung pwede nyong gawin kapag nag-algae o kaya dumating sa inyo, nakita nyo may sign na agad ng peste, no? Maaring galing sa inyo rin or maaring galing sa binila nyo. Anong pwede nyong gawin, no? Imagine, di ba? So bibigyan natin ng solusyon yan, at least suggestion na solusyon, no? Ano pwede nyong gawin, kasi pag bumili yung isang beginner, di ba, wala pa siyang masyadong alam dahil nga yun nga, beginner pa siya. Tapos pag repatin mo agad, o kaya sasabihin mo peste yan, kailangan mong i-manage. So sa isang beginner, napaka nun, kumbaga, kakakaba. Parang hindi talaga siguro makatulog yun. parang kami o tayo pala dati. So pagka may gano'n, halimbawa algae, grabing infestation ng algae, tapos alam mo yan, may combo na ng peste rin yan, nakita ko dun sa isang post. Bumili sa kanya ng plants, nagreklamo. Sabi nung bumili, hindi effective tong bumili kasi sa kanya ng plants tapos yung pesticides. Okay rin kasi. Okay rin yung combination ng nagbebenta. Kaibigan naman natin nagbebenta. Pero siguro dahil nga siguro sa busy rin kasi talaga yung mga seller ng mga carnivorous plant. Nakabenta siya ng isang carnivorous plant na yung medium luma na. Ako rin naman, puro mga luma rin naman yung medium ko, ibabaw lang ang bago dyan. Ano ba kayo? So ang naging problema dun sa binili nila, no? Yung amin kasi hinugasan namin bago namin i-repat yung plant at doon itanim. Yung sa kanya, mas maganda nga actually yung sa kanya kasi nga established na yung root system noon. Ang problema lang, dumating doon sa buyer na bukod sa may algae, may peste. Ayan. So, ayan, inirekomendahan niya ng inirekomendahan niya ng pesticides, no? Hindi ko na sabihin kung anong pesticides yun, pero hindi ko pa masabi. Ano yun, very common, no, na pesticides, no? Hindi yung ginagamit natin dito, Hindi naman ako nagbebenta nun, kaya okay lang. So ginamit tapos hindi namatay yung peste at hindi rin nawala yung algae, no? Sabi niya, bakit gano'n, no? Naubos ko na or ilang beses na ako nag-spray ng ganitong chemical doon sa medium, hindi pa rin nawawala yung peste. Parang lumala pa. Tsaka yung algae, pwede na sagot gulaman, no? Sa pagka napaka-sticky talaga. Tignan mo. At hindi nakapagpigil itong seller. Pinost niya yung conversation nila nung tao na yon. So ako naman, nagbabrowse lang ako. Nakita ko lang yun kasi dami nag-comment ng mga kakilala natin. So sinilip ko rin. Tapos nag-smiley face lang rin ako. So kasalanan ba ng seller yon or kasalanan ba nung bumili yon? So para sa akin hindi natin kasalanan yung seller man or buyer, kasi yung peste tsaka yung algae kusang nagkakaroon yan kapag nag-aalaga ka. Kahit na magaling ka mag-alaga or beginner ka pa lang, algae is real. Ika nga, di ba? So nagkakaroon ng algae dahil ayun nga, sa condition, sa basa lagi yung medium o kaya may algae na yung halaman or yung medium na ginagamit mo. Kahit nga yung medium na fresh, kahit tugasan mo ng ilang beses yan, kahit pakuluan mo pa yan, ilagay mo yan sa sako, pagka open mo at moist mo pa yun in-store, yan, algae rin yun, may agaka-algae rin yun. So ano gagawin mo nga, no? Ito ang sagot.
So, ang sagot po doon, kapag kayo ay nakakaranas, example na natin, pasensya na kayo, natamad akong kikilos ngayon. Kulang ako sa bike eh. Hindi ko mapagod. Siguro mamaya magbike nga ako. Walang mga order naman ngayon eh. So, ito. Bawa, dumating sa inyo to. Binili nyo kunyari. Nakita niya, sir, parang may algae na to. Tingnan nyo. Ayan, send sa akin yung picture. Kasi ganun ang ginagawa ko. Send dapat ang picture. Kasi pag hindi sinend yung picture, hindi ko rin kayo mabibigyan ng accurate advice. So, pinapasend ko talaga yung picture na yan ng inyong mga plants. Para alam ko kung ano yung pwede kong ituro sa inyo. Pero ito lang naman ang gagawin nyo talaga noon. Pagka may algae, ayan, pwede mong gawin, no, kung may sprayer ka na medyo malakas-lakas. Sprayan mo lang na malakas yan, yung ibabaw. Kusang magtutuklapan yung mga algae dyan na makapal. Mawawash rin yung plants ninyo. Makawawash yung medium ninyo. Kaya ang aking laging suggestion, pagdating ng plants, diligan nyo ng wagas, no? Kaya ayun yung lagi kong sinasabi sa mga bumibili. Wagas meaning yung overwatering at literal, no? Halimbawa, yung meron kayong 10 liters na sprayer, ubusin nyo yun doon sa ilang mga paso nyo, no? Doon lang spray nyo na ng spray. Tapos lakasan nyo medyo yung pressure, hindi naman para mamatay yung plants at mabugbog, enough para makahayod yung mga algae sa ibabaw. So pag luminis na yan, no, iwasan mo na yung overwatering at pag-stagnant ng tubig sa water tray mo. Kasi yun talaga yung nagkukos ng fungus doon or algae. Yun. Tapos, ang mangyayari nun, no, matutuyuan yun. Tulad na nakita nyo kanina sa taas, no, yung natuyo doon. Buhay naman yung mga plants, di ba? Pero, medyo tuyo na. So, didiligan ko naman mamaya yun. Pero ayun yung sinasabi ko na huwag nyong hayaan laging basang-basa yung medium nyo. Hayaan nyo rin silang matuyuan ng, hindi naman bone dry, kundi yung saktong-sakto lang. Lalo na kung kararating nung halaman nyo. Pero kung matagal na yan, kahit na medyo mag-bone dry yan, mabubuhay pa yung halaman nyo. Basta't nakadidiligan nyo ng regular, no? So, ayun yung para sa algae, no? Para ma-manage nyo yung algae, matanggal nyo. Kung hindi talaga kaya nung malakas na sprayer, pwede nyo gawin, kayurin nyo literal yung ibabaw ng medium, no? Kayurin nyo, kuha kayo ng lumang kutsara, kamayin nyo, kung kaya nyo, hindi kayo nandidiri, kamayin nyo, kayurin nyo lang. Kayurin nyo ibabaw. Pag nakaya nyo na, diligan uli, no? After diligan, patungan nyo ng medium na bago, diligan uli, para mag-level yung medium. No, pagka nagawa nyo yun, di ba, hindi wala ng algae. Kasi usually, ang algae lang naman nasa ibabaw or nasa mga lugar kung saan may liwanag. So, mapapansin nyo, pag binuksan nyo to at may algae itong ibabaw, may algae rin dito sa mga gilid na to. Kaya nga, mapapansin nyo, ang mga paso na ginagamit, no, kahit anong halaman, ay may kulay. Yung ganito. Kasi, pine-prevent niya yung pag-penetrate ng sunlight doon sa medium. Bakit ginagawa yon? Kasi nga, para maiwasan yung algae. Kaya kung meron kayong mga lalagyanan na see-through, pansinin niyo yan, kapit na yan, kumbaga prone sa algae yan. No? So, mapapansin niyo rin yan sa mga setup ng hydroponics. No? Tinatakpan nila yung lang mga butas ng itim na film, no? Para hindi pasukin ng liwanag yung solution na nandoon sa yung box. Kasi pag pinasok yan at nagka-algae yung loob, ubos yung nutrients, no? Ubos yung nutrients ng solution mo at hindi lalaki yung mga kamatis, talong mo na mga tanim. So kaya ganun ang ginagawa ng iba, no? Tinatakpan nila ng film yung mga butas-butas. Kaya ako alam yan dahil ginagawa namin yan dati. So ayun, tapos na natin yung sa algae. Alam niyo na, di ba? Pwede nyo diligan ng wagas hanggat mawala yung algae. Pwede nyo rin kayurin, di ba? So hindi ko na isasama yung pagre-replant kasi pag ni-replant mo talaga, tanggal talaga yung algae niya, no? So, pwede mo rin gawin yun. I-replant mo para matanggal yung algae. Para bago yung medium. Kung wala kang medium, ito nangyayari to, no? Para realistic and instant rin yung yung, pwede nyo nang gawin, no? Pag napanood nyo to. May mga iba na naghihintay pa dumating yung kanilang medium para makapag-replant sila. Pwede mo namang gawin, tanggalin mo yung halaman, i-uproot mo, patong mo muna,
Yung medium na nandito kahit may algae, may peste pa yan, hugasan mo lang yan. Kung may peste talaga yan ng malala, buhusan mo na mainit na tubig. Pagpakuluan mo. Diba? Saglit lang naman, lalo na kung mga nasa probinsya kayo. Isalang nyo lang yan sa kalan nyo na nakasindi na dyan. Hindi. Ayan, batay lahat yun. Pati lahat ng bacteria, fungus and bacteria, peste. Kung ayaw nyo naman na gumamit ng mga chemicals or pagpapainit, dahil ayaw nyo mamatay yung sphagnums nyo na live, kung may live man yun, ibabad nyo lang sa tubig, as in isubmerge nyo itong medium nyo sa loob ng isang araw, yung 24 hours o kaya overnight. Kinabukasan, masabi ko sa inyo na pest free na yon. Ang problema lang, mamamatay mga yung mga good insect na namumuhay dyan sa loob ng inyong plant, like yung earthworm, isopods, springtails, kasi lulunod rin sila kasama ng mga bad or peste. So ayun yung pwede nyo gawin pagka may peste. Pagkadating ng plants nyo rin, kung sakaling may peste, bukod sa pagsasubmerge, pagpapakulo, paghuhugas ng medium, pwede nyo gawin, lagyan nyo ng pesticides agad yung binili nyong halaman. Hindi yun para chemical agad, kundi pag-iingat yun na hindi mahawa yung mga halaman mo. At mas maganda, wag mong ilalapit yung mga bagong tanim or bagong dating na plants sa mga matagal mo ng halaman. Kasi kung lalagyan mo to ng pesticides, kung ikaw yung insect, anong gagawin mo? Imbis na tiising kung may pesticides ako at hindi ako alis ako syempre, diba? So saan pupunta ngayon yung mga peste? Doon sa mga katabing halaman na hindi mo pa nilagyan ng pesticides. So, yun, ganun mangyayari, ililipat lang yun. So kaya mas maganda sineseparate mo yung mga halaman mo na bagong dating. O pwede ilagay mo doon sa batch mo na puro may mga pesticides yung mga halaman. Kaya wala siyang puntahan, patay agad siya. Diba? So ayun. Ayun yung mga pwede nyong gawin. Wag niyo laging isisi doon sa binili niyo, pero niyo minsan 3 buwan na sa inyo, 6 na buwan, mag-iisang taon na nga. Tapos pagka nagkasakit or namatay yung plants nyo, isisisi nyo pa rin dun sa binili nyo. Hindi yan. Hindi makatarungan yun. So, pero ako naman, kahit na ilang taon na yan sa inyo, masaya pa rin ako nakaka-receive ng update at mga tanong. Kasi natututo rin ako At nalalaman ko rin kung ano yung nagiging condition ng plants. Dating maliit, lumaki sa kanya. Dating malaki, namatay, gano'n. So alam ko yung nalalaman ko, natututunan ko rin kung ano yung mga dapat gawin ko o i-advise ko sa mga nakakabili sa akin. Yan, So wag ka rin kayo mahihiya na magtanong. So sa Shopee store, gawin nating relax lang tong pag-aalaga natin. Pagka natotoxic kayo, halimbawa sa hobby, iwasan nyo na lang na yung mga nakakatoxic sa inyo ng mga dito na bagay, pwede nyo naman tanong sa akin yan halimbawa, sir, hirap na ako dito, hindi ko talaga malaman kung paano ko to bubuhayin or i-manage so tanong nyo lang, isasagutin ko lang naman yan dun base rin sa experiences ko dun sa pag-aalaga. Isa pang nakaka-toxic minsan pagka ang dami mong nasalihang group tapos ayun, imbis na magtulungan, pinagtatawanan pa pagka namatayan yung halaman o kaya biglang natuyo yung halaman niya, hindi niya nadiligan ng maayos or iba na gamit ng tubig, imbis na turuan, nagtatawanan pa. So ayun, iwasan nyo na lang yung mga ganong mga follow nyo na lang or tanong kayo ng mas maayos, baka naman may mga post rin kayo na hindi naman kaaya-aya. So ayun, gawin lang natin na chill itong ating hobby. At ingat po pala sa pag bili-bili ng mga plants na walang permit, ayun lang. Lalo na yung mga galing sa well. Kasi ngayon, medyo naghihigpit at maghihigpit pa. So, ayun lang, advice ko lang sa inyo yan. Kumbaga, payong tropa.
Kasi syempre nakikita rin natin yung mga nangyayari, no, doon sa community natin. At kumbaga yung nakikita nyo at yung hindi nyo nakikita, kumbaga nakakabalita rin ako. So end of this month, baka sumula na yung kung may upland tokhang dito sa ibang mga dito sa atin, baka ayun magkaroon na rin ng ganon. So ingat-ingat tayo, kasi mas maganda kung makabili tayo doon sa may mga papel talaga, or at least permit, no, or yung mga sources. Kahit walang permit yung bibilay nyo, basta yung source ng plants may permit, so pasok pa rin yan. So ayun lang muna, at huwag nyo na lang ibalita muna sa iba kasi baka sabihin in-exaggerate ko lang, pero yun, may foundation tong sinasabi ko sa inyo, kung saan may pinanggagalingan kumbaga. So yun lang muna, at God bless sa inyo, at siguro magdidilig muna ako dito, at pagkaya pa papadyak ako saglit dahil hinihingal na ako. Yung bike ko papuntang GNT na lang at flush ngayon. No? So ayan, kailangan natin mag-exercise na hindi lang puro halaman. So yun lang muna, salamat sa panonood nyo, at pasensya na at nakatunga nga lang ako dito buong video. Medyo literal na hinihingal ako kahit wala akong masyadong activities na ginagawa. Kulang sa exercise kumbaga. So yun lang muna, God bless and bye bye.